kung sa walay lalis tinuod yun nga ang pulong sa Dios makausab sa kinabuhi. Thank you, choir. Ay mo katingala nga ako'y ga-MC, ako po'y magwali. Ipapahulay na ko si Pastor June. Gingnan siya nga pahulay lang diha kay kailangan kag pahulay. Let's pray. Let's continue to pray for the health of Pastor June. Thank you. Amen. Okay pa mo diha? Balik tag tindog. Let's open our Bible in the book of Luke, chapter 2, verses 41 to 47. Tumbasahon sa pagtubag-tubag ang 8 ka mga bersikulo. 7 verses. 41 to 47, if you have your Bibles with you. Bisan pa nga atong gi-project dinhi sa screen ang ato ang mga verses, indot yun nga mo open tag Bible para matutulan yun nato asa ang maong mga bersikulo sa Biblia nato. Now his parents went to Jerusalem every year at the feast of the Passover. Kamu sa verse 42, ready, read. And when they had fulfilled the days as they returned, the child Jesus tarried behind in Jerusalem, and Joseph and his mother knew not of it. And when they found him not, they turned back again to Jerusalem, seeking him. Together, and all that heard him were astonished at his understanding and answers. This is a narrative of the life of Jesus Christ sa iyang pagkabata, o Mary and Joseph being very devout Jews, mo fulfill gid sila sa law ni Moses, o kaninga time pauli sila sa Jerusalem, o ang focus nato diha is in verse 44. Ug ang title sa itong mensahe mao ang supposing him to have been in the company. Nagdahom sila nga kuyog si Kristo diha sa ila ang grupo. Father, thank you for this morning and the opportunity to minister to the spiritual needs of the church. As we gather this morning, feed us with the spiritual blessings. Feed us, Father, with the spiritual food that will enhance our spiritual life, that will make us grow. Nga mo'y magpatubo na mo, may pagbadlong na mo, mag-encourage na mo. Father, I pray nga ikaw mo'y magtabang sad sa among pastor nga nagwali karon. Nga ikaw mo'y maghatag niya gahom sa pagwali. Bisa pa man ang imong alagad karon nga magdala sa imong mensahe. Wala siya'y pulos ug wala siya'y mahimo kung dili ikaw ang mulihok. Busa amahan among tinguha nga ang imo ang presensya mabati sa taliwala sa imong katiguman karong kabuntagon. Among gitugyan kanimo ang tanan o gisalig sa ngalan lamang ni Ginoong Hesus Kristo. Amen. Amen. Please be seated. That is the very sad thing nga mahitabo sa tong kinabuhi. Now, ato makita din nga si Joseph o si Mary, it is a very, very customary nga muadto gid sila dito sa Jerusalem kay mo ni customary sa ilang feast. Ang feast of the Passover, muadto gid sila dito sa Jerusalem to commemorate the Passover dito nga nitabo sa book of Exodus. Dayon, to make the story long short, nagbiyahe na sila og isa ka adlaw, ay pa sila nakabantay nga wa si Jesus Christ kuyog nila. So, siyempre ingon nga ginikanan og piniyalan sa usa ka importante nga bata.
you could feel siguro nga, asa man na itong bata to. Now, kaning nga story, lahi og opinion ng mga Christians. Maybe some of the Christians moingon nga pabaya ginis Joseph ug si Mary. Tapos mo iban nga not necessarily, di na ta maglali sana, pero ingon man nga tungod kay sa tawhanon nga limitasyon, bisan pag-unsa nimo ka maayo nga ginikanan, naagyo kay malimtan. Naagyo mabikil, naagyo kay dili mabuhat ba. So di na ta mo judge ana kung maayo ba sila o pabaya ba sila nga time, pero dito no focus sa usa ka dako nga mensahe nga gihatag ani nga scripture. Ato masabtan nga it is dangerously possible makuyaw nga posibilidad nga magdahom ta sa presensya ni Jesus samtang nagpadayon tagpanaw sa tong kinabuhi, pero ang kamatuoran kung atong lingkuran ung honest tas tong kaugalingon, makaingon gyud tag wala gyud ko gikuyugan sa Ginoo ba? Wala gyud ko wa gyud siya nagpanalangin sa kong lakaw, kay ang sa tinuod bing lakaw ra kog akoa nga wa man gani koy pananghid asa ko paingon, ug wa man gani koy pananghid magunsa ko karong adlaw. Sa daghang panahon ingana tong kinabuhi, uyon mo? Uyon lang gutagot. Ug sanay din ni Pastor dili kay mo maging nakamatuoran. Nga daghang panahon sa kinabuhi nga naglakaw ta nga naginusara, then pagkahuman kung naa natas panginahanglanon ang atong ampo, Lord kuyugi ko. Lord kuyugi ko, Lord kuyugi ko. Ingon lang Ginoo, wa man gani kay pananghid mo lakaw makigkuyog ka nako. Lapa mo diha? One time na ay isa ka importanteng event sa kong kinabuhi nga kinahanglan ko mulinya, kinahanglan ko og at the end of the line kinahanglan gyud nga makapasal ko ani nga kuan, kay kung dili di nako makuha ang akong tuyo. Nga samtang galinya ko sige kog ampo, Lord kuyugi gyud ko. Lord kuyugi ko, Lord be with me, Lord be with me. Somehow ang Holy Spirit nakigstorya nako ba nga maora gid na nga pag-ampo imong nahibaluan nga kuyugan ka nako. Di ba mas maayo kung muyon ka nga mukuyog ka nako kaysa ako mukuyog nimo? Daghang panahon nga sige taging Lord kuyugi ko. Kana man gud nga kuyugi ko, dili man na necessarily nga sayop. Kundili kana lang nga pag-ampo usahay di ta ka hinumdom nga gikinahanglan sa tamananghid ay ta makapangayo og presensya sa Dios. Di kay lakaw lang tabot, buo tag desisyon sa kinabuhi na pagkahuman, Lord panalanginin niya akong desisyon. Si kinsa man ta nga mo'y agdon sa Ginoo. Kitay mag-agad sa Ginoo, dili kitay agdon sa Ginoo. Permissive ra man kayo na nga kanabang sense of entitlement ba? Muna nga generation karon ang ilang prayer, most of our prayers is Lord be with me, while not considering that we should be with the Lord kung asa siya dapat. And we assume His presence tungo kay nag-ampo na tanga kuyugan taniya, automatic nga iya tang kuyugan. Balikon nako, si kinsa man ta nga agdon sa Ginoo kung asa ta paingon, nga dapat kita may mag-agad kung asa paingon ang Ginoo. Ug samtang naglinya ko, akong giusob akong prayer nga, Lord sayop, sorry. Dili dapat akong maampo sa mo ang kuyugi ko. Kung dili, Lord, mukuyog ko kung asa ko ni mudadon human ani nga linya. Bakuha na kog sa dili nga ako ang tinguha. Dili ra ko ma-disappointed og dako kay nganuman ako na magi-surrender kung asa ko ni mudadon dito ko. Kaya kung dito ka ingon nga kuyugi ko niya, kung once di na mo makuha imong gusto, mangluod ba na ka sa Ginoo? Lord, nag-ampo ba ako nga kuyugan ko nimo, wa man lagi. Kaya wa man ta kasabot, nga kita dili ang agdon sa Ginoo, kita'y mag-agad sa Ginoo. Si Joseph and Mary are not necessarily bad parents. Dili necessary nga bad parents sila. But out of human limitations, naagis sila kakulangon. Ug dako kayo ng mensahe nga ni sa kanato. Ang assumption, ang kaning pagdahom,
Usahay mo replace atong awareness nga naa na ang Ginoo kay nagdahom ra man ta kay abi man gud nako. It will replace what is real. Mo na bitaw ang usahay makita na to sa Facebook sana expectation versus reality. Atong expectation lahi. Pero lahi man ang realidad sa Dios para nato. Ug ang routine mo replace sa relationship. Kay routinary naman gud nato. Kay for all their lives, for 12 years, kuyog si Jesus Christ nila, wa magipakyas. Every year, gabalik sila sa Jerusalem. Every year, mubalik sa Jerusalem. Kada uli nila, way problema. So, nahimong routine nila ang pag-atog Jerusalem, routine nila ang pag-atog dito to attend the feast of the Passover. Pauli, walay event, walay mga incident nga nahitabo, walay untoward incident nga kabalakan nila. So nahimong routinary para nila ug nag-assume sila nga everything will happen according to their expectation nga mora na. Rutiman ini bahala pagpirmi na ka nagbuhat ana dili necessary nga everyday the same resulta mo nang mag-agad kita sa Dios kada adlaw. Kada adlaw na mangkukuani, God, karon pa kuani. Lahi manggod ang pagtuo sa Ginoo kaysa nato, ang iyang pangunahon na lahi nato. Mo bitaw nang ingon ng Ginoo nga my thoughts are not your thoughts. My ways are not your ways. Kung para sa imo everyday na para sa kuha dili ni sa sarili kay pag-abot ang February 6, February 9, February 10, ako pwede na ko na usbon. Mo bitaw ng bitaw nga mga mensahe ani young people. Labi na sa mga young people nga napay ginikana, napay lolo, lola, uncle nga nag-atiman ninyo, mga guardians. Ayaw mo gunahuna nga tungod kay everyday nakuha ninyo ang nakuha gahapon, gipa-eskwela mo everyday. Dili ni sa sarili nga mulungtad nagsadugay. Anything can be changed by God. Posible ka na nagpa-eskwela nimo taman ra na next year. Wata ka balo. Pero kay routinary naman sa tuwa, gi-take in for granted nato ang mahimo sa Dios sa atong matag adlaw. Mabitaw ng di kayo magampo kay wa man tay need. Naras mamagpapa murag di kay nato burden ang pag-ampo para sa kwarta, dili kay burden ninyo ang pag-ampo sa pagkaon kay pag-abatan ninyo, pag-ablis kaldero na nay linungag. Pero ayaw mo og kakuan ana, ayaw mo og ka litag ana, ayaw mo pailad ana. It means dili na pud pasabot nga everyday sa imong kinabuhi, 20 years old ako, napamans papa, ligon pa mans mama. Ayaw ka. Kaya ang kinabuhi pwede rataman karon. Mausob ang tanan. And what will happen to us? What will happen to you kung wa ka naandam sa pag-atubang sa kinabuhi nga nag-inusara? What will happen to you if you are not dependent on God? Kaya para nimo nag-assume ka nga routine na lang ning tanan, nga mamata lang kag adlaw, mukaon mo atong eskwelahan o mulaag, bupauli na nay pagkaon kasaba gamay, pero mulabay raman, pero pakanon pa manggihapon ka. Suminggahi ang atong bag-ang. Kasaba ra na. Di man ko maantos ni mama magpapali ko niya palayason, ilagyapon ko pa eskwelahon. Sige ka. Munang daghang yang people karon nga sa dihang nawad-an na og mga tao nga mooy nag-atiman nila naglisod og bangon sa ilang gikahagbaan kay naman they do not know how to face life alone. Assumption can replace awareness. Routine can replace relationship. Kaningaw text nag-warn na to about spiritual familiarity. And spiritual familiarity can lead to spiritual negligence. Kada adlaw pasayloon mangyapon ko sa Ginoo munang delikado kay ni pagtulon-an nato sa una nga sapagkat tayo ay tao lamang. Wala may question tao, manggita masayop ta. Pero wata nag-abusar, ana. Ayaw, pero may una nga makasabot ang Ginoo na may mga second chances ang Ginoo. Nabitaw second chances.
Pero naay mga butang nga naa sa second chances nga wala na sa first chance nimo. Kung maundang kag eskwela karon at the age of 16, kay naminyo kag sayo, naburos kag sayo, pwede pa man ka makagraduate at the age of 30, pwede makagraduate at the age of 40, wa man ay question. Pero ang question is, 16 anyos pa ba ka? Ang imong graduation, enjoy unta ka nga ulitawog dalaga ka, di ka ka-enjoy sa imo ang graduate nga kinabuhi, kay nga naman nahuktan kag responsibility nga dili pa angay. Is there a second chance? Yes. Pero naay mga aspects nga nawala. Pwede man ta mo succeed at the age of 60. Why question ana? Pero instead nga ma-enjoy ta sa kita sa atong success, tuan na paingon sa to ang mga maintenance. Tuan na paingon sa mga apo. I'm not saying it's wrong. Pero kung pwede ka mag-succeed at the age of 20, nga makuha rin ni mong 20, nga no magpaabot na tag 60. Daghan kong pagmahay sa kong kinabuhi. I'm 52 right now. Pero na yung mga butang, hawa pa na ko naangkon, nga pwede yung tanak ko makuha, 20 years old pa ko. Kung naaray nagtudlo kong naminaw lang ganoon ta ko. Pero ako mang gi-take as kon familiar lang kay tabang everyday mo raman ni mo ni naamang gihapoy grasya ang Ginoo sapagkat ako ay tao lamang makakaintindi yung Panginoon. Kitay wa kasabot sa Ginoo ug sa iya ang pamaagi. Wala ta nangalagad karon nangalagad ta dili tungo kay strikto atong Dios. Nangalagad ta kay kasabot ta sa concept bitaw sa chances, sa concept sa opportunity. Di na to ni palabyon. Nganong mangita, nganong ayha pa man ta mangita sa presensya sa Dios nga nanay problema, nga pwede man ta mag-enjoy sa iyang presensya nga natay blessing karon. Pabuton pa nimong luha ayha mangita. Spiritual familiarity can breed spiritual negligence. Pasagdi ang Bible. Maabot yung adlaw mo yung kag may pay akong gibasa ang Bible sa hantang batanon pa ko. May pay katong panahon nga nawa pa ko'y problema, nangita ko sa Ginoo. Wala, pasagdi ang church. Wala ko nang hingilan og unsa, pero mo man ay tunada ani. Sige, pasagdi ang Ginoo, imong relasyon sa Ginoo. Moabot na gyapon sa adlaw, mo balik ra ba gyapon ta siya og mangayo tag pasaylo, mangayo tag tabang. Unya ka na ra ba nga panahon na kay muyaka na ta nya may Lord. Moingon dahil ng wisdom sa una bitaw nanawag ko wa man gyud ka napatalinghog. Sa una bitaw nga everyday nanawag ko nimo, oy Bible, oy ampo. Wa man gyud ka. There are three things that we want to learn from this text. Number 1, the danger of spiritual assumption. Nag-assume sila nga kuyog si Jesus. Mo gibutang supposing. So nag-travel sila, pauli na sila dayon day. Umuningon na supposing him, Jesus Christ, to have been in the company. Siguro si Mary out of maternal instincts, asa makas Jesus? Ingon po siguro si Joseph nga, ay narato siya ang kuan dito, mga igagaw, ay tuara dito na, si kuan dito. Kabalo na kagbata. Pero mingagi biyang pagkabata po sa Ginoong Jesus Kristo. Pero di siya badlungon. He lives a perfect life. Wala, mingagi sa proseso. Of course, as a child, he loves life. You know? So sila po nga, kumpiyansa. Sa atong pagsimba every Sunday, usay kumpiyansa na ta, kay nakasimba ta, di na ta magbantay paghuman og simba. Nakabasa na kong Bible, kumpiyansa. Daghan na to kumpiyansa nga tungo kay nakabuhat na tas kabubuton sa Ginoo, di na ta madutlan sa sala pagkahuman. Past experiences with God, remember this, can create false confidence. And it's good to be confident in God. It's good nga naatay experience sa una nga kuyugan ko sa Ginoo kaniadto kuyugan ko niya karon. Walay problema ana.
Pero ang problema, kung mayroon ka nga, imo na lang gi-assume nga kuyog ang Ginoo nimo, kay may simba ka tong Sunday, gi-appeal na sa Ginoo panalangin ang Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, payong Saturday. Napamudiha. Nag-assume ta nga to kay nakasimba tagbuntag, gi-appeal na sa Ginoo og bless ang tibok adlaw. Nga magunsa naman ta tibok adlaw sa balay. Gawas kung physically hindered ta nga di na takabalik og pagpanagtigom. Mabitang salamat nga dinhi na giusob na to tong pattern para dinhi na kita maniud to din dinhi ta para way uli ay. Kami di mi mo pauli nara mong balay dia sa double ride mo guna mong balay. Larga puno ang sikal. Dili tungo kay nakasimba ta karon, di na tagikinala ng Dios pagka Monday. Dili to kay nakabasa kag Bible karon, di na tagikinala ng Dios tibok adlaw. Nakabantay mo ana nga usahay. One time high school pa ko na ako'y kauban sa laing sekta, di na lang kumhingalan. Sa laing sekta nga stricto kay sila. Ingon ko nga, uy narabay pangaligog dagat ugma. Sa among sa grupo na mo sa high school sa choir. Siya nga, di ka kakuyog kay ang inyong simba ugma. Siya, oy, nakasimba na ko Wednesday, no? Oy, nakasimba na ko Wednesday, no? Pwede naman, pwede din na. Kung siya gihinan. Siya nga, pwede naman. Basta makasimba ka sa isa kasimana na nakay-attendance, ana. Okay ra na. Mamili raman mig adlaw kung asa may musimba. Kanindot, ana, no? Ingana, unta ta diri. Mag-check attendance na, oy, waka kasimba, Sunday ha, balik og hapon. Oy, hapon, waka, bukag Wednesday. But God does not work that way. Dili nga na pamaagi sa Dios, gusto siya moment by moment kuyog taniya. Joshua and the elders of Israel committed the same mistake. Kabalo mo sa story is the book of Joshua. Sa book of Joshua, nakadaog sila over Jericho. Kay kuyugan sa Ginoo. Pag-away nila sa AI, pildi sila permero kay naay butang nga wala nila gituman. Pero after nangayo sila pasaylo, after nga nagrepent ang whole nation, nakadaog sila over AI. God was with them during sa AI. So nahimos ng kampante nga ming-abot ang punto nga naay isa ka nation sa Israel sa Kanaan nga nahadlok nila. Kung basahon nimo ang Joshua chapter 9, we don't have time for that. Nagsabot ang elder sa maong nation, ang Gibeon, mga Gibeonites. Sa gamhanan ilang Dios, pildi nilang Jericho, muna'y pinakakusgan nga syudad dinhis Kanaan. Unsa pagkata? Yan mo po na'y nagpatay sa mga firstborn dito sa Egypt, kabalo sila. Muna'y nagpika sa pulang dagat. Ang ilang Dios, pildi kita. Saan mo itong buhaton, di ta magsaba nga taga Kanaan ta. Di ta magsaba kung asa tagikan. Dayon magsuotag ka ng katong daan yun nga sinina nga kuspaw na nya gisi-gisi ng uban niya tinapakan. Dayon ang ilang gituyo nga ang ila ang mga tinapay katunag yung madaan na gyud nga nahimo na siyang kanang kaging lagi kayo ba. Then lakaw na din sila, then ato din sila duol din sila kang Joshua o sa mga elders sa Israel or the princes of Israel. Sa kinsa man mo sa tagalaing lugar mi nya dadungog na mo unsa na gusto ming makig-abin, makiglig ninyo, makig-treaty ninyo. Layo kayo mong gibiyahian nga minghawa mi dito bago pa mo sina karon tinapakan na og nakuspaw pa. Ang among tinapay init pa kay nagikan sa oven pag abot na mo diniwa na. Hupas na. Kaging na ganing uban. Pero muna pinaka-worse. Israel was overconfident that God was with them without consulting Him. In Joshua chapter 9 verse 14, and Israel, the men with Joshua, together with Joshua, the men took of their victuals, or victuals kung sa English pa. Amot ning English nga klaro man ang victuals niyang pronunciation victuals.
Pero kana lang punto kanang naka-green nga akong ipunto diha. And ask not counsel at the mouth of the Lord. Diretso-diretso decide. Diretso-diretso adtong trabahoan, diretso-diretso adtong eskwelahan. Wa magani pananghid sa Ginoo. Do you think God can bless us for the whole day? At the end of the day, kung naay mga discouragements moabot, naay mga failures moabot, magdayon din tag pangutanan sa Ginoo nga Lord, ganon giingani man ko nimo. Uy, mahiya naman ako, yun ang Ginoo. Giingana ka nako o giingani ko nimo. Imong gipasagdan akong relasyon nimo, you know nga ako ray pwede nga mutabang nimo. You go on with life without asking counsel from me. And you are asking me nga nung failure ka. You're asking me nga nung naay problema. O okay man ang may problema kay ti ko gihatag yun sa Dios, pero kadu mga problema bunga sa tong desisyon nga way panangit sa Ginoo, ato ng responsibilidad. Di na to na pwede i-blame sa bisan kinsa o sa Ginoo, ato ng desisyon. Ngano ma-blame man ang church, ngano ma-blame man ang ubang tao din sa church sa mga desisyon nga imong naaguman nga way pagpananghid sa Dios. Naingani ko tungod ninyo, dili oy, naingana ka sa imo ng desisyon. Kita'y nagpili ani. Hinoon masakitan tas desisyon sa uban, pero ato gyapong pagpili unsaon nato paghandle ang mga kasakit nga ilang gibuhat dinhi ka nato ato ng desisyon. Kung inyo kung libakon, akong desisyon unsaon ako na pag-respond. Either i-pray lang ka nako or mag-wild ko o katubangon ka nako o mag-iskandalo ko. Kung unsay outcome ana ako ng responsibilidad, di ka nako pwede i-blame nga kutungod kay gilibak ko nimo nagubot ta. Nagubot ta bisan pag libakon ko nimo, di kita magubot kung di ko makigubot. It's still our decision. Kapamudiha. Let us stop blaming others kung unsa ta karon. Let us stop blaming others kung unsay mga pain nato karon. Stop blaming your parents kung unsa ka karon. Young people, kung wa ka kahuman og eskwela, ayo i-blame og ginikanan. Kay daghang mga walay ginikanan nakahuman og eskwela. Usa may kalainan nato sa nila ang atong paghandle sa atong sitwasyon. Ang problema lang, wala ang Ginoo sa atong mga desisyon. They ask not the counsel of the Lord. Ug usay gibuhat nila. And Joshua made peace and made a league with them. Verse 15, Clark, to let them live. And the princes of the congregation swear unto them. Kabalo ka usay problema ani? Duha, wala sila nananghid sa Ginoo, wala sila nagki-counsel sa Ginoo, aron ang Ginoo mo-reveal nila nga ayaw kay taga-Kanaan ra na sila, di na sila taga-Lagyo. Taga-Kanaan na ni sila. Kabalo ka unsay sugo sa Ginoo sa Exodus chapter 23? Usay gingon sa Ginoo kang Moses o gi-rehearse na ni Moses ngadto sa Israel. In chapter 23 verse 32, thou shalt make no covenant with them. Usay gibuhat nilang Joshua, nakigliga sila, nakig-covenant. Thou shalt not make no covenant with them, nor with their gods. Why? Verse 33, they shall not dwell in thy land, Kanaan, lest they make thee sin. Matakdan mo sila ang pagkamakasasala. Ug wa ginasayop ang Ginoo. Misimba gid sila sa mga Diyos taga-Kanaan. For if thou serve their gods, it will surely be a snare unto thee, mahimong litag sa imong kinabuhi. Kung di na ta maminaw sa Ginoo, nalitag ta sa adultery, malitag ta sa fornication, malitag ta sa pornography, malitag ta sa mga bisyo sa kalibutan. Ngunang daghang kayo na to mga young people, gipasagdan nila ang Bible kay wala sila burden sa pagbasa sa Bible, kay wala sila naka-feel og need.
Munang nalitag ang atong mga young people sa sayop nga mga ideolohiya sa kalibutan, sa mga filosofiya nga nagtudlo nila og sayop, sa mga pornografiya, sa mga gitawag natog mga doktrina sa kalibutan. Munang daghang young people nato di na makita sa church, was like kalipay sa young people's program, was like kalipay sa fellowship ini, kay nalitag na sila sa Facebook, nalitag na sila sa TikTok, nalitag na sila sa ML, nalitag sila sa mga bisan unsa nga mga butang nga nagbabag nila sa ilang kalipay diha sa Dios. Og di lang kay young people, daghang mga ginikanan nga nalitag na, nga pasagdan nilang anak, di mangani musimba og Sunday, kay sila di po sila musimba og Sunday. Nalitag na sila sa kinabuhi nga murag okay lang sa Ginoo nga magbidyoki sa mga kanta nga di makapalipay sa Ginoo. Nga magpost pag yun sa Facebook, magbagrieve akong kasing-kasing, di man ni siya ingani sa ona, Lord. Ay. Di man ingani iyang sininaan sa ona, Lord. Ay. Mga kabatsa mo nga mga young people, usay muhila ko makita ko, di man ingani siya una, Lord. Ay, di man mukanta manggani mi sa una, worldly, mamadlong manggani ni. Dili overnight ang pagkawala sa iglesia, dili overnight ang pagkawala sa pagtuo. It's a process. Nagsugod na siya nga nagdahom ta, nga kumusangpit ta sa Ginoo, diretso ta niya nga kuyugan. Kuyugan ta sa Dios, kumusangpit ta, pero gikinahanglan na ay kasing-kasing sa pag-usab. Do you think nga kumusulti ka praise the Lord at tubangas kalibutan that will turn us godly? Daghang mga artista nga nag-praise the Lord sad. Daghang mga Christians nga so-called Christians, praise the Lord, glory to God. Abi nato Dios no nagyud pero tanawon nimo imong kinabuhi, wa may dulot. Ang ilang pagpag-praise the Lord, silang silinaan, silang pamatasan sa ilang pangunahuna. Mismo hubog, musultig praise the Lord. That is straight from the pulpit, from my heart to you. Let us now consider ourselves. Kuyog, bagyod nato, si Ginoong Hesus kada adlaw o nag-assume lang ta. Tungo kay naatay simbahan, naatay religion. Yesterday's presence does not guarantee today's fellowship. Mabitaw na ang prayer sa Ginoo nga dili pwede imo pagkaon karon mo sustain, agahapon mo sustain sa imo ang karon. Mao na yang gitudlo nga prayer, bless us, give us this day our weekly bread, our monthly bread. Dili oy, usay gisulti dia, give us this day our daily bread. Kay gusto ang Dios magkinabuhi ta kuyog niya adlaw ngadto sa adlaw, usa ka adlaw, day by day, day by day. Yesterday's presence, ang karing nga presensya sa Dios kung kuyog siya nato, dili ni pwede dadon nimo pagkaugma. We must have a daily renewal of personal fellowship with God. Mubitaw na ang concept sa mana, buntag sayo, mata na gyud mo Moses. Ina ang Israel, buntag sayo, kada adlaw, every early morning, mumata gyud sayo, manguha og mana dayon ilang lutuon. Ang uban kay nagtitapulan, hurot nilang kuha, ay di na kumawatag sayo ugma. Giinan sila nga ayaw gyud, di pwede pa ugmaan ang mana. Kana nga adlaw ra gyud taman. O ang uban wa naminaw, o sa gingon sa Bible, ang ilang mana nga gitigom para ugma, pagkaugma, pagtanaw nila, giulod. It means dili pwede ang karon nga devotion mo padagan sa tibok si mana, di pwede. Kada adlaw ta mo kaon, uy. Kalima mangganit ta mo kaon sa isa ka adlaw. Unya binandihado pa. Ang pulong sa Ginoo nga nagyapon nato espirituhan nung kinabuhi. Daghan nato wala na nambok. Actually, sorry. Ang daghan nato dili maskulado kay wa na exercise ang spirito. Nanambok mo nagsigil kay nambok man. We must have a daily renewal of personal worship, fellowship with God.
And the question is, have we mistaken religious activity for the presence of Christ? Munang gingon ko sa inyo, dili automatic kay may simbata, automatic nga kuyog ang Dios na to personally. Pwede siya magpatiliwala na to for the sake of the brethren nga kuyog sa Dios. Pero dili na to pwede taguan na tong kagulingon diha sa panimbahon niya kabaluta o sa atong sitwasyon sa Dios. Even sa atong panimbahon nga tinibuok o kaning gitawag corporate worship, ang atong pagsimba individual eh. Samtang naglingkod ka diha, unsa imong response sa presensya sa Dios, that is worship. Kaya kung naara ta dinhi pero atong kasing-kasing wala dinhi, wala ta nagsimba, nag-attend lang taog church. Mumanay ka matuoran. Worship is how we respond as an individual, how we sing the song, how we respond to the messages of the song, to the messages gikan sa atoang pag discipleship o sa atoang pagwali sa atong pastor. Have we mistaken religious activity for Christ's presence? Number 2 nga lesson, the comfort of the crowd. Murag, okay ko kay daghan mi. Okay ko kay daghan mi. Nakabantay mo, nakasulay mo na nagbiyahe mo niya, feeling nimo wa ka katultol sa unahan, asa kung usay buhaton. Ang imong bantayan kay imong mga kuyog. Katong nag-una nimo, gingana niya, ingana po ko. Kisay kasuway ana. Nga maghinom-hilom lang ka ba? O say mangutana ka, o say sakyan, ay paingon po ka dito, kuyog ta, kami po munang, because you are with the crowd, nawala imong kahadlok, nawala imo ang pagbantay, yung pagkaigmat. Kaya na komportable ta kay daghan man daimi. Daghan man po daimi. Munang daghang Kristohanon, dili lagi sila mabalaka nga di makasimba kay daghan man po daita. Kamera di ayaw ga simba, daghan biya pun mi pastor. Munang di ra kay tanto uwaw. Dili tanto uwaw sa church, pero mauwaw tas Ginoo. They went a day's journey. Ngano miabot sila day's journey? Because they were comfortable. Because at the very moment pa lang daan, pagkabalo nila, wa nila nakita ilang anak, ay di sila mo padayon, oy. Ngano na kayo komportable sila? Isa ka adlaw nga panaw. Isa ka adlaw nga panaw. Tibok adlaw, hapon na nila nabantayan. Wala tuod, no? Wala. Wala yun. Naasik ko ang liha, Jesus? Wala. Wala man. Kaya nga naman, gano'n sa kaadlaw, miabot o isa kaadlaw, kay komportable. Gano'n miabot o isa katuig, isa kabulan, duha katuig ang walay basa-basag Bible o dili faithful sa pagsimba. Kaya nga naman, nakomportable ta sa pagbuhat sa dili kabubuton sa Dios. Nakomportable na ta. Musimba ka, di sa kumusimba, ay kuyog na ta. Napamudya? The company offered security, familiarity, and tradition. This is not necessarily wrong. Again, wa ko nagsulti nga sayop ang crowd. There may not be wrong with the company. Posible walay sayop sa iyang kuyog. Pero sometimes, magbantay po ta sa itong kuyog, kay kung palahubog, sayop gina nga grupo. Kung mga bisyoso, sayop gina nga grupo. Pero ambot pasabot, dilitan ng grupo, naadi ang sayop. There may not be wrong with the company, but if Jesus is not there with us or with you, there's something wrong with me, or there's something wrong with us. Kung nata sa simbahan, walay sayop sa simbahan. Kung wala kuyog ang Ginoo nato, dili sayop simbahan kung di ta kuyugon sa Ginoo, sayop nato. Kay nakita ang Ginoo nato nga di angay kuyugan. Ug walay ming amen. Moyon mo ana. Ayaw i-blame ang imong pamilya, i-blame ang imong mga igsuon, i-blame ang bisan kinsa kung unsa imong naagian karon. Kung na-feel nimo nga murag wa ka kuyugis Ginoo, dili na sala sa imong igsuon, dili na sala sa imong ang pastor. Ato nang sala kay ang Dios mismo dealing niya, dili by church, ang iyang dealing is by individual.
God is not always found in the company or in the majority. Bisan paghutdo nimong oras og fellowship din sa church ko ang Ginoo wa na nalipay nato, wa gyud tay kalipay. Are we following Christ or simply moving with the modern Christian culture? Are we following Christ or are we simply moved by the movement of the church? Nadasi ka kay daghan. What if kung ikaw na lang, makabarog pa ba ka? Monday pa ingon sa Saturday, ikaw ra naginusara sa imong pamilya nga magtotoo, sa inyong eskwelahan, sa imong opisina, ikaw lang ang magtotoo. That's the real battle begins. And many times muni among sala sa ko personally din ako mo lahat. I'm in charge with the lesson. Struggle you ko every day nga magpray nga Lord, usaw man ako ning lesson Ginoo. Kay lahi betag huna-huna. Unsaon ako paghimog lesson nga mo cater sa tanang huna-huna sa church. And I'm so focused, research, basas Bible, research, basas Bible. Then mo ng Holy Spirit, busy kay kas Bible ba? Yeah, Lord, nagbasa man kog Bible, this is you God's word. Yeah, pero kabalo ko nga nagbasa kag Bible para sa lesson. Wa ka nagbasa kag Bible para para nako, para sa imo, para sa kanang mensahe para nimo. Sometimes we pastors o ako mismo di na mo ko kaluhod kay because of my spine yukbo ko dia sa ako ang gilingkuran ko nga Ginoo ulaw kayo Lord. I've been searching your scripture ko para na ako'y ikahatag nga lesson sa imong iglesia. Pero wa ko nangita og wa ko nagbasag lesson o wa ko nagbasag scripture tungod kay nangita ko sa imong panagway. We may be busy in the church. Posible mabisi ta sa church. Kamo mga staff, busy mo sa area. Sa una, Bible student pa mi. Witness you kay di mi pag-graduate to ni Pastor Paul. Dili mi makagraduate kung anak nga semester, wala mi 100 nga na-witnessan. Nya pila lang kabulan graduation na. Ingos Pastor Paul 100 ha, kailan 100. Then 5 ka baptism. And it is easy sa yun lang kayo mang witness without even karabang for the sake of kuan na lang ba? For the sake of requirements na lang ba? Pero wa na kalipay sa kalag. Nya wala na mi kalipay sa pagwali. Usay good magkuan mi manguntak na lang good mi. One time giduol na ko sa Doktora Verge, ingo at the Verge. Na kay makaila diha nga na funeral service. Sa nga naman napawaliha ko bi. Kay dias wali ihapon din namo among nawalihan, apil to sa mo ang nawitnisan. Ingos Pastor Paul, okay ra na. Pero ang akong punto ba, we are doing it not for the Lord, not for the sake of the souls, but we are doing it for requirement's sake. Kumisimba ta kay for the requirement's sake, misimba ta kay di ta gusto tawgog backslider, we miss something. Napa mo diha? We may be in the church but do not have the personal presence of God. We miss something. Number 3, and I will end in this. And there's good thing in itabo, the shock of realization. Wala si Jesus Christ. Wala si Jesus Christ. Kaya ilan man ang anak Jesus. Wala si Jesus. Sa imong anak. Ako yung mahal ikaw, ang inahan ikaw dapat mong tanaw. Maybe nagkuhan to siguro to, may abot pa sa responsa na, pangitaan dito ni Kuan, pangitaan dito. And the shock of spiritual realization. And praise the Lord, Kristohanon, kung muabot taan sa puntos ng kinabuhi nga by personal evaluation. Bahalag walay nagwali na to, bahalag walay nagtulisok na tong uban, pero by personal realization, makahukom ta nga makahilak ta tubangan sa Dios nga muingon ta Lord tinuod wa nagyud ko naglakaw uban nimo.
Unless moabot ang matagtag sa kakristohanon ana nga personal nga evaluation, walay kalipay ang iyang kinabuhi bisan pag magbuntag siya og lingkod uban sa simbahan. Bisan untag mga activities, bisan usbo na to ato ang mga format sa church, kung kita personally wala na gyud tay kalipay diya sa Ginoo, kay wala ta nakaabot sa personal nga realisasyon nga wala naman day ta nagkuyog sa Dios. Walay individual nga kalipay ug di gyud ta malipay bisan pag naata sa simbahan, bisan pagkantahan tas pinakanindot nga choir, bisan mo kanta tas pinakanindot nga mga alawiton. Walay lain nga makapalipay nato, dili aktibidades, dili tao, dili material, dili fellowship, kundi ang Ginoo lamang. Unless you will come to that personal realization and humbly ask the Lord, Lord, wala na gyud ko naglakaw nimo. They sought him and found him not. When you sit down in prayer, then dili ka kadugay sa prayer, na ma-feel nimo nga way kalipay the prayer, that's one symptoms nga wa na ta diha uban sa Ginoo. The more hinuon gyud ta mo pabilin sa paglingkod, Lord, di ko mo tindog dinhi until nga imong buakon akong kasing-kasing pagbalik. Di ko mulingkod diri, di ko mutindog diri until nga imo kong hikapon pagbalik. Walay revival meeting sa church ang makabuak sa kasing-kasing sa Kristohanon, gawas lamang sa atong personal nga pakigtawag sa Dios nga buakon atong kasing-kasing. Mangayo tagpasaylo sa itong mga sala ug mubalik ta sa iyang dalanon. That's what we need today, not activities. We want activities, we need activities para madasig po ta. Pero bisan pag-usaon ta o aktibidades, balikon nako kung kita mismo wala na personal nga kalipay sa Ginoo, taphaw lamang ang tanan. The loss of awareness will lead us to loss of time. Uni pinakapait, loss of time. Atong na-analyze sa ganin ninyo, balik magbasa Luke chapter 2. Akong gi-analyze, more than 5 days or about 5 days ang nawala silang journey. About 5 days. Kaya nga naman, nag-journey sila a day's journey. Now, ang Bible nagsulti, but they, si Joseph and Mary, supposing Jesus to have been in the company, went a day's journey. So a day's journey, ayaw pa sila ka-realize, uy, wala din ni kuyog na totong anak. Hala, pinangita, kaya wa man nila nakita, niya wa pag-gibutang dito pilay time element. Kung usang urasas o pila kadugay, usa kadugay, sila nangita. Pero ang nagsulti sa verse 45, they turned back again to Jerusalem. Now when the Bible says, a day's journey na sila, a day's journey, usa kaadlaw nga panaw na sila, ang pagbalik sa Jerusalem, so logical nga a day's journey, paghihapon. Nakuha na to? So that is 2 days. 2 days. Pag-abot nila sa Jerusalem, wala pagid nila nakita. Kaya ang Bible nagsulti in verse 46, and it came to pass that after 3 days, 3 days pa nila nakita si Jesus Christ. 5 days ang nawala silang panaw, nga tuanaw ta sila dito sa Nazareth. Silang hometown. 5 days ang nawala. Muna ko giingon na to, ganina, na may second chance ang Ginoo. Pero na'y mawala. Na di na mabalik. Why we go to the second chance when we have the first opportunity? Pero hinoon mapakyas mangyut ta. Why problema kay na mag-use chances ang Ginoo? Pero ang akong punto ba, nga na-miss na tong first nga opportunity, kay nagpasagad ta, muna'y pait. Napamudiha. Daghan na to nga tiguwang na, naminyo na, ayat taming balik sa Ginoo. Daghan kayo mo mga pagmahay. Ay na lang pataas kamot, kinsa mo.
uban luwas batanon pa ulitaw dahil na backslide o sa ilang kaminyoon. Dahil manggali nadakpan pas Ginoo ang mga anak, nadakpan pas Ginoo ang pamilya. Kung kamoy pastoryahon, di mo gusto mo balik ato gusto ka nga imong anak magdako sa church. But God is a God of chances. Not only second, third, fourth. But the danger is kung kampante ta ani mawala ang mga daghang mga pribilehiyo nga ato na unta. Pero na pinakanindot nga lesson din One of the greatest lesson here nga kung makita, yes, na ay sakit. Sakit ang consequences kung atong i-assume. Mag-assume ta, wala di ay. Nag-assume ta nga faithful ta, dili di ay. Pero na lesson din na ay by chance makabalik sa Ginoo. Na by chance. Di na nato mabalik ang mga kasaypanan, di na nato tutuosbon. Pero pwede ta magsugod og bag-o. They found him. And where did they find him? In the temple. Then ingon na Jesus Christ, wala ba mo kahinomdom that I must go about my Father's business? Kung ila pa itong gihinomduman, ang gisulti ni Jesus Christ, o kikisas Kristo nga kani, Bilipiyal rin niya, mugin ni siya ang Bisaya, mugin ni siya ang God incarnate. Kabalo sila, unda pag-abot sa Jerusalem, muingon gito sila, kabalo ko asa sa pangitaon. Dili sa tag-temple, to ato Diyos temple. Naglaan, gisoroy, katapusang adlaw na sila ming atos temple. Murag kita ba? Pinangita sa tong kaugalingon, pinangita sa tong success sa mga sayop nga mga lugar, nga kabaluta, asa man day pangitaon ang success, naara sa Ginoo. Naaraman din ni sa Bible. Ibalik na to ang Bible reading. Ibalik na to ang atong personal nga pag-ampo. Ibalik na to ang personal nga pagpangalagad sa Ginoo. Kuyog ang simbahan. It's not yet too late nga mutubo atong mga anak uban sa simbahan. Dili pa too late nga mutubo ta ang atong mga apo dinhi sa simbahan. Di pa ulahi ang tanan. They found when Christ seems absent, return to the place of personal worship. Ayaw pangitaa imong kagulingon, ang imong completeness, ang imong pagkakumpleto sa career, sa achievements. Walay laing makahatag na to ana nga pagkakumpleto. Ginoo ra gyud. Let's go back to the personal worship. Dili gikinahanglan nga imong isugid imong nga sala nga to sa uban. Dili gikinahanglan nga atong isulti o sa atong kagahapon para ta magbag-o. It is between us and God. Kita mga kaigsuonan, kung natin mga kaigsuonan nga nakita na to na pagkasala niming balik og simbahan, gusto mo balik sa simbahan, atong agakon, dili na to kantsawan. Di na to ingnon nga, usa kay bunas ginawa ni kay mibalik naman. Pabalik ka siya kung gusto siya mo balik. I-welcome siya nga gusto siya mo kung gusto siya mo balik. Dili ta igsuon sa prodigal son nga nasuko kay ming balik ang iyang igsuon. Let us make the church a welcoming place for sinners kay kita mismo mga makasasala. Dili ta mo judge og mga kaigsuonan nato nga labaw pa sa pag-judge sa Ginoo nila. Of course makaingon ta nga nakasala tong igsuon. Makakita ta nakasala sila. Sultihan na to sila out of love nga, but di gina mao, sis di gina mao. Kay para asa man ang iglesia, di ba para sa mga makasasala? Nagihigugma sa Dios og nahigugma sa Dios. Here na ibadlungay, tinuod na, pero walay rejection. Gawas atong mga makasasala nga sa iyang kabubuton nga musuki gyud og magsuog discord among us. Mo na gingon ng Bible ningon si Paul, pagbantayan ang mga tawhana kay di na sila angay nato nga pabutan sa atong taliwala. Pero alang sa mga kaigsuonan nga nakasala ug gusto magkinabuhi nga sakto human sa iyang pagpakasala, atong i-welcome, tabangan, iampo, hilakan. Just like the father of the prodigal son, nga everyday magtanaw dito sa dalan, nga ulo lang, bisan ulo lang ako makita, ako gining
kukuron. Ako gining tagbuon. Kay delikado kung masakpan siya sa elders. Kabalo ka nga nung nagdagan ang papa, kay tungod sa balaod ni Moses, sa balaod nga gihatag sa Dios ka Moses, basta bata gani nga nga iyang tungluhon o iyaang kanang gitawag og kanang iyang i-despise ang iyang ginikanan, pwede siya ipabato sa mga elders dito sa gate. Oh, ipabato. Nana sa book of Exodus. Let him be stoned till death. Nabaniog nga nawala siya, nabaniog nga iyang gisalikoy ang pamilya. Sa oras nga makita ni sila, ni siya sa elders, piti gini. Unang ang father, the only way nga ma-preserve ang maong kinabuhi sa maong makasasala. Kinalan ang papa mooy mo, pakita nga everything is forgiven. Munang gidagan siya. Gidagan siya. This passage confronts every believer, every church, every ministry. We can sing without Christ. We can serve without His presence. We can travel far without Him. Kadaghan na to, layo na tag naabot sa kinabuhi. Daghan na to, nakapahuman na og mga anak na naganit ay mga apo. Daghan ninyo nakahuman nag high school, nakatungtong na mo college. Daghan ninyo nakahuman nag college. Layo na mo naabot sa kinabuhi. Pero ang pangutana ba sa atong journey, kuyog ba ang atong Ginoo? We can travel far without Him. All the while, nagdahom ta kuyog ang Dios nato. Pero wala di ay. Munang church, muna ang ato ang timanan. It is possible to be religiously busy while Christ's presence is absent from us spiritually. Pwede ta naa sa church. Pwede ko makahimo og daghang lessons para sa church. Why problema na? Pero pinakadako nga problema, na ba ang Ginoo kuyog nato? Pwede ta mo kanta sa choir, pwede ka mo tayhop sa mga blowing instruments ni kutob gusto nimo. But make sure that while we do it, God is with us. God is with us. We do not suppose, we do not assume His presence. We make sure we are in His presence. Father, thank you for this morning, and thank you, Lord, for teaching us that the most important thing in our life is your presence. Everything will fall into place. And as we continue this day, be with us, be in our midst. Kanimo akong gitugyan ang mga kaigsuonan, Lord. Wa ko kabaloon sa gipang-agian niini nga mga kaigsuonan sa tibok semana ug usay among atubangon. But through it all, Father, tuguti nga kami kanunay kuyog nimo ug ikaw kuyog namo. Kanimo among gitugyan ang mensahe ug padayon na mo kuntugyan sad ang among pastor. In Jesus' name, amen. Manin